Magsitayo po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya puno ng pag-asa, pag-ibig at pananalig, tayo ay dumulog sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Dumating na tagapaganyaya upang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming mga gawain alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami ay maging marapat, magkaroon ng karagdagang magawa na mga kabutihan sa pamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita, at kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya, at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumatanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi
na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac, at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na yon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangka na kinalululanan ni Jesus upang siya ay itawid. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos
Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at nagsabi sa isa't isa, sino kaya ang taong ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa panampalataya. Alam naman po natin na ang batayan ng pagiging Kristiyano ay ang pananampalataya. Wala pong katuturan ang ating pagkaalagad kung wala tayong pananampalataya. Paano tayo aasa sa Diyos kung wala tayong pananampalataya? Paano natin mamahalin ang Diyos kung hindi tayo naniwala sa Kanya? Kaya nga po, kailangan ang pananampalataya sapagkat ito po ang magiging pundasyon ng buhay bilang mga Kristiyano. Sa ating ebanghelyong narinig, dumating ang unos sa dagat. Pero nagkakataon na si Jesus ay natutulog. Hinampas ng malalaking alon ang sinakyan nilang bangka. Halos malubog na ito. Sa takot, ginising si Jesus ng mga alagad na ang sabi, Panginoon, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil niya ang hangin at pinatahimik ang dagat. At sinabi, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sa kasaysayan ng ating simbahang Katoliko, mga kapatid, maraming unos ng pag-uusig, pangungutya, panghihiya, pambabatikos, pagsubok, at mga tukso ang nangyari at nangyayari magpahanggang ngayon. Pero hindi pa bumabagsak at hindi pa nawawala ang simbahang ito na itinayo ni Kristo mismo. Ang dahilan ay sapagkat sinabi na Jesus, the gates of hell shall not prevail against it. Ang pinto ng impyerno ay hindi mananaig sa Kanya. Sinabi pa ni Jesus, I shall be with you until the consummation of the world. Kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya po, kayong mga Katoliko na nabalisa dahil sa pambabatikos laban sa simbahang Katoliko ay hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala. Ibinigay na ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ang garantiya at walang mananaig sa Kanyang itinatag. Sapagkat sa kahuli-ulihan, ang hustisya ng Diyos ang mangingibabaw at ang mananaig. Basta't manatili lamang tayong matatag
sa ating paniniwala at panampalataya. Wala tayong dapat kabahala, wala tayong dapat ikatakot. Maraming taga-usig noon ang lumitaw laban sa ating simbahan. Pero nasaan na sila ngayon? Pero narito pa rin ang simbahang Katoliko. Buhay na buhay pa rin kahit naghihirap at patuloy na pinahihirapan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong matakot, sumampalataya kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako ito. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-alinlangan. Kahit marami na ang nagiging born again, kahit nagsulputan na ang maraming reliyon, silakbo lamang iyon ng panahon. Sa bandang huli, hindi iyon mananatili hanggang katapusan ng mundo. Ang mahalaga, huwag tayong mawalan ng katolikong pananampalataya. Noong lumindol ng malakas at marami ang namatay sa Nueva Ecija at Baguio City, may isang charismatic na nagdarasal. Sabi niya, Panginoon, pag ako ay nakaligtas sa sakunang ito, nangangako po ako magsisimba araw-araw. Nakaligtas nga siya. Sa loob ng 2 buwan, siya ay nagsisimba araw-araw. Walang paltos. Ngunit, minsan, nag-away sila ng kanyang matalik na kaibigan. Simula noon, hindi na siya nagsimba. Sinisi pa niya ang Diyos. Sabi niya, kung kailan pa ako naging malapit sa Diyos sa pamagitan ng pagsimba araw-araw, doon pa lumitaw ang matindi naming pag-aaway na nangyari sa aming magkaibigan. Kaya wala na. Tinapos ko na ang lahat. Tunay ba ang kanyang pananampalataya? Malamang na hindi. Pang-ibabaw lang. Walang katapatan. Ika nga, by convenience lamang. Ito'y para lang sa ikagagaan ng kanyang sarili. Pero ngayon, dahil mabigat na, dahil sa pagkipag-away, tinapos na rin niya ang kanyang pagkipag-ugnayan sa Diyos. Hindi po yun tama. Kaya mga kapatid, ang tunay, o tandaan natin, ang tunay na panampalataya ay for all seasons, para sa lahat ng panahon. Masama man o mabuti, konbinyente o hindi, mahirap man o magaan, sa lahat ng pagsubok at mga tukso at iba pa, kailangan mananatili ang panampalataya hanggang katapusan. Amen. God bless us always. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pagtitiwala para sa kapayapaan. Ang ating tutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok
na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. O Diyos Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan, dulot ng unos sa aming buhay. Nawa magdulot ito ng kapayapaan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami nagsusumamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtasan ay iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay marapat, ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap ay kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mo na siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na siya ay makabalik sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus.
Kaya kaysa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yun ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo, Panginoon, ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asa sila muling mabubuhay, at ang lahat ng mga pumanaw, napatuloyin mo sa iyong kariang walang hanggan. Kawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, at nakabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, aming mahal na patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at aming Panginoong sa Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mamathalang aral, buong pag-ibig at nakasloob nating ipahayag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoon, inilig namin, iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas kami sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mong aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ang poong Jesus Nazareno na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan, at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay
pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Mananatili kailan paman. Sa darating na Martes, February 2, 2021, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala sa tawag na Candelaria, ang lahat ay hinihikayat na magdala ng mga kandila. At sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon tayo ng pagbabasbas ng kandila. Makiisa po tayo, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, Pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamagitan ay sadyang makapangyarihan na no ika'y narito pa sa daigdig. Marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamalmahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na diyan sa langit, nanalig kami na ang iyong pamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at ng iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pagkinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, ay lagi nawa naming may pagdangal ang pagpapala mo na sa amin ay iyong ibinigay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas ng mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong mga anak na nagsumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga daladalahang mga imahin, mga dasalan, at iba pa. Sa pamagitan ng iyong bendisyon, naway malaala ng lahat na mabinyagan ang pangako na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang ng banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.